Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid dito sa Facebook Live at sa YouTube. Purihin ang ating Panginoon sa magandang pagkakataong uling ito na Kanyang ipinagkaloob sa atin upang tayo ay makapag-aral ng Kanyang salita. Kumusta po kayong lahat mga kaibigan, mga kapatid? Ako'y umaasa at dumadalangin sa ating Panginoon na kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at welcome po kayo dito sa ating programa na ating inaabangan at sinusubaybayan ang The Message of Hope. Ito po ang inyong lingkod, Teoding Malabanan. Sa inyo muli ay nagpapabatid ng isang pinagpalang araw at naway kayong lahat ay lubos na pagkapalain ng ating Panginoon sa atin muling pag-aaral sa oras na ito. Sa ating mga bago pong mga tagapakinig, kung ninanais po ninyong puntahan ang aking mga nakalipas na pag-aaral, pwede po ninyong puntahan sa aking Message of Hope Facebook page. Nandun po yung mga iba't ibang mga pinag-aralan natin at ganoon din, lalo tigit sa atin sa YouTube. Doon po sa mga makakakita o inyong i-search yung pangalan ko sa YouTube, Teoding Malabanan, at inyo po makikita ang mga title ng mga na-upload ko na sa YouTube na pwede ninyong mapakinggan, pwede ninyong ma-review. Doon po sa medyo ang ating pag-aaral ay medyo mabilis yung pagka-flash ko ng mga text. Pwede niyong reviewin upang makita niyo muli yung mga text dito sa ating pinag-aralan na nandito sa YouTube na aking na-download. At ganoon din po ay mas maganda na kung kayo makapag-subscribe, i-click nyo lang po yung subscribe o kaya ay follow o kaya ay yung i-turn on din ninyo yung notification ninyo para ma-notify kayo in times na magkaroon ulit ako ng bagong upload dito sa YouTube. So muli, ako umaasa na kung kayo man po ay mayroong mga katanungan, ay i-message nyo lang po ako kung mayroon kayong mga prayer request. I-message nyo rin po ako upang maisama ko sa aking mga personal na panalangin. At yun din pwede nating ipanalangin dito sa atin sa Facebook Live. So purihin ang ating Panginoon at bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, akin pong inaanyayahan ng lahat na tayo po ay sumandaling yumuko sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Kagalang-galang po naming Diyos, sa mabanal namin makapangyarihan sa lahat. Sa pagkakataong ito, Panginoon, kami nandito na inyong mga anak, muli lumalapit sa inyo at nagpapasalamat na inyo kami binigyan ng panahon at pagkakataon na makapakinig muli ng mensahe ng pag-asa mula sa aming Panginoong Diyos. Sa pagkakataong ito, Panginoon, aking dalangin ang aking mga kaibigan dito sa Facebook Live at sa YouTube na nakasubaybay sa ngayon. Naway ang inyong pagpapala at biyaya ang kanilang kamtin at lalo tigit buksan ang puso at kaisipan upang hindi lamang nila ito matanggap kundi maging bahagi ng kanilang buhay sa pagtanggap nila sa inyo bilang personal na tagapagligtas. Tatakan sa aming puso at kaisipan ang aming pag-aaral sa ngayon at manatili ang kapayapaan sa bawat isa, na ito ang aking dalangin at pinapasalamatan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Muli po mga minamahal na mga kaibigan, welcome po dito sa ating programa, The Message of Hope, Teoding Malabanan. Sa nakalipas po natin pinag-aralan noong last week ay ating inilam ang may kinalaman sa overcoming depression. At nandito po ang mga prinsipyo na aking naipagkaloob sa inyo na mga mahalagang bagay upang ating mapagtagumpayan ang kalungkutan o kaya ay ang panghihina ng ating loob o yung tayo'y para bang wala ng pag-asa sa kinabukasan o sa madaling Tagalog o madaling English ay depression. Ay ano yung mga prinsipyong ating pwedeng alamin. At nandito po ang mga bagay na maibabahagi ko sa inyo. Payo sa bawat isa na nakakaranas ng ganito, na sa kabila ng tayo sa ganitong pandemic, crisis, ay mayroon tayong mga karanasan ng ganito. Kaya nga't ang mga payong ito ay makakatulong sa atin. Number 1 po na dinidiin dito, God does not forsake us in
discouragement. Number 2, trust or faith leads us to rejoice even in difficult times. Number 3, trials and afflictions draw us closer to God. Number 4, praise and thanksgiving to God. Number 5, pray to God earnestly. And number 6, believe that God is your strength and supplier. And our last text last week will be found in Philippians 4:13. It says there that I can do all things through Christ who strengthens me. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. At doon sa verse 19, ang sabi ay, and my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalulatian kay Kristo Jesus. Mga minamahal na mga kaibigan, sa mga napag-aralan natin ito yung summary o buod ng ating pinag-aralan last week. Naway ito yung naging kapaki-pakinabang sa bawat isa sa atin. At sa oras na ito ay ating pag-aaralan ang isang muling napakahalagang paksa na kung saan ay makakatulong din sa bawat isa sa ating nakakaranas ng kalungkutan. Mapansin po ninyo dito sa mga nakalipas nating pag-aaral ay mostly mga payo ang aking ibinibigay na hindi ito maaring doctrinal na mga pag-aaral, subalit aking iniisip na sa pamagitan ng ganitong kalagayan natin ay makakatulong ito sa inyo at sa akin. Dahil sa ngayon ay laganap ang mga may sakit, marami ang mga nangmamatay, kung tayo makakarinig ng mga balita sa iba't ibang mga lugar, sa iba't ibang mga bansa, ay marami ang mga namamatay gawa nitong COVID-19 na ito. Kaya, nandito ang mga payo na makapagbibigay lakas loob sa bawat sa atin na nais kong ibigay in biblical principle upang makita natin ang pag-asa ng Diyos sa kabila ng ganitong kalagayan natin. Kaya nga po't aking pinamagatan ang ating pag-aaral sa ngayon na handling loneliness. Kung paano natin panghahawakan o kung paano natin mapagtatagumpayan yung ating kalungkutan. Opo, maraming mga nalulungkot sa ngayon, lalo tigit yung mga nasa ibang bansa na malayo sa kapamilya. Buti sa amin dito, kami bagaman nasa ibang bansa, ay kasama namin yung aming pamilya dito. Subalit doon sa ating mga tagapakinig, lalo tigit ng mga naandyan sa Middle East, na iniwan ninyo yung inyong pamilya alang-alang sa kayo ay magkaroon ng magandang hanap buhay at makasuporta sa inyong pamilya. Doon yung kalungkutan ay dumarating. Lalo tigit yung term natin, pag dumating sa atin yung homesick. Di po ba? Yung ating iniisip na sana'y kasama natin yung ating kapamilya. Na-homesick tayo. Napakahirap. Subalit, ganun pa man, ako'y umaasa at dumadalangin sa ating Panginoon na yung ating pag-aaralan sa ngayon, paano natin mapapagtagumpayan ang kalungkutang ito na ating karanasan. At dito po ay mayroong mga prinsipyo ako mga iniiwan o ibibigay sa bawat sa atin. How to handle loneliness. Number 1, it says, be assured of God's care. Maging sigurado po tayo sa kung ano yung pagkalinga ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa. Mapansin po ninyo sa karanasan ni Jacob na nakasulat sa aklat ng Genesis 28 verse 15. Behold, I am with you and will keep you wherever you go, and will bring you back to this land, for I will not leave you until I have done what I have spoken to you. Sa Tagalog po, at narito ako'y sumasa iyo at iingatan kita saan ka man pumaroon.
at pababalikin kita sa lupaing ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko magawa ang sanalita ko sa iyo. Ang mga pangakong ito, mga minamahal na mga kaibigan, ng ating Panginoon kay Jacob, samantalang siya ay nandoon sa panahon ng kalungkutan at siya ay nandoon sa paglakbay mula Beersheba patungo sa Haran, na nandoon siya ay nagpahinga sa lugar ng Bethel. Tinawag niya yung Luz na lugar na yun maging Bethel. Sapagkat sa lugar na yun ay nakita niya sa isang panaginip yung isang hagdanan na nakakonekta mula sa lupa hanggang sa langit at yung mga anghel ay akyat manaog na nagbigay ng pag-asa kay Jacob. Kung kaya nga't nandito ang pasabi ng ating Panginoong Diyos, hindi siya iiwanan, hindi siya kakalimutan ng ating Panginoong Diyos. Sa pangakong ibinigay niya, ganun din, isinasalarawan sa atin ang mga pangakong ito na kung saan ay makapagbibigay sa atin ng inspirasyon na ang Diyos ay kasama natin. Kung paanong siya ay kasama ni Jacob, ganun din, siya ay mananatiling kasama natin. Kaya nga't be assured of God's care, ang payo niya sa bawat isa sa atin. At dito po sa number 2, listen to God's encouraging words. Tayo raw po ay makinig doon sa pagpapalakas loob ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. At katulad po ng isang karanasan naman ito ni Elijah, sa kanyang karanasan na kung saan ay mayroon din siyang matinding kalungkutan sapagkat dumating ang panahong ang mga kasama niyang mga propeta sa kanyang kapanahunan, mga naglilingkod sa Diyos ay inuusig, pinapatay. At nandito sang-ayon sa tala sa aklat ng 1 Kings chapter 19, verse 9, 11 to 15, mababasa po natin ang mga salitang ganito. And there he went into a cave and spent the night in that place. And behold, the word of the Lord came to him. And he said to him, What are you doing here, Elijah? Sa Tagalog po, at siya ay naparoon sa isang yungib at tumuloy doon. At narito ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya at sinasabi sa kanya, ano ang ginagawa mo rito, Elias? At sa pagpapatuloy po, bagaman medyo may kahabaan ito, ang sabi ay, sa verse 11, then he said, Go out and stand on the mountain before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind tore into the mountains and broke the rocks in pieces before the Lord, but the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. Sa Tagalog po, at kanyang sinabi, ikaw ay yumaon at tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa harap ng Panginoon at narito, ang Panginoon ay nagdaan at bumuka ng mga bundok sa pamagitan ng isang malaki at malakas na hangin. At pinagputol-putol ang mga bato sa harap ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay wala sa hangin. At pagkatapos ng hangin ay sa isang lindol. Ngunit ang Panginoon ay wala sa lindol. In verse 12 it says, and after the earthquake, a fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. So it was, when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle and went out and stood in the entrance of the cave. And suddenly, a voice came to him and said, What are you doing here, Elijah? Sa Tagalog, at pagkatapos ng lindol ay apoy, ngunit ang Panginoon ay wala sa apoy.
At pagkatapos ng apoy ay isang marahang bulong na tinig. At nangyari, nang marinig ni Elias, ay tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang balaban at lumabas at tumayo sa pasukan sa yungib. At narito dumating ang isang tinig sa kanya at nagsabi, "Ano ang ginagawa mo rito, Elias?" And verse 14, and he said, "I have been very zealous for the Lord God of hosts, because the children of Israel have forsaken your covenant, torn down your altars, and killed your prophets with the sword. I alone am left, and they seek to take my life." Then the Lord said to him, "Go, return on your way to the wilderness of Damascus, and when you arrive, anoint Hazael as king over Syria." In Tagalog it says, at kanyang sinabi, "Ako'y naging totoong marubdob dahil sa Panginoon, sa Diyos ng mga hukbo, sapagkat pinabayaan ng mga anak ni Israel ang iyong tipan. Ibinagsak ang iyong mga dambana at pinatay ng tabak ang iyong mga propeta. At ako lamang ang natira. Ako lamang ang naiwan at kanilang pinag-uusig ang buhay ko upang kitilin." At sinabi ng Panginoon sa kanya, "Ikaw ay yumaon, bumalik ka sa iyong lakad sa ilang ng Damasco. At pagdating mo ay iyong pahiran ng langis si Hazael upang maging hari sa Syria." Ano po ang dinidiin ng kasaysayang ito sa atin, mga kaibigan? Nandito po ang lingkod ng Diyos, si Elijah. Siya ay isang lingkod na kung saan ay inuusig ng maraming mga tao. Subalit nandoon, dumating din sa kanya ang kalungkutan. Siya ay hinahanap upang siya patayin. At nandoon ang Panginoon ay kasama niya. Yung pampalakas loob ng salita ng ating Panginoong Diyos ay tinanggap ni Elijah. Nawala siya doon sa lindol, wala siya doon sa hangin, wala siya doon sa apoy, kundi saan? Sa isang maliit na tinig. Nandoon ang ating Panginoon ay nakipag-usap sa kanya. Alam po, mga minamahal ng mga kaibigan, sa ating buhay mayroong nag-uudyok sa ating isipan. Maliit na tinig na kung saan mapansin natin, bumubulong sa atin, "Huwag kang lumakad diyan sa kalikuan, ikaw ay lumakad dito sa kabanalan. Mamuhay na sumusunod sa akin." Nandito yung pangako ng ating Panginoon, pakinggan natin siya. Kung kaya nga't sa pamagitan ni Prophet Elijah, makukuha natin yung mensahe sa bawat sa atin sa ngayon, na yung banal na espiritu na siyang maliit na tinig na nag-uudyok sa atin, tayo'y lumakad kasama ng ating Panginoon. Pakinggan natin siya. At ako'y umaasang tayo ay bibigyan niya ng magandang kinabukasan. Pangatlo na nais niyang ibigay sa bawat isa sa atin, mga minamahal na mga kaibigan. Ang sabi dito, God promised never forsake His children. Ipinangako daw ng ating Panginoong Diyos na hindi niya ipagkakaila o hindi niya kakalimutan ang kanyang mga anak. Ganon din po tayo. Hindi niya tayo kakalimutan o hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga't ang pasabi ng ating Panginoon sa aklat ng Hebrews, chapter 13, verse 5, ang sabi po ay, "Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. For He Himself has said, I will never leave you, nor forsake you." Sa Tagalog po, ang sabi ay, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin. Sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan.
Opo mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, napakaganda ng pangako ng ating Panginoon, di po ba? Sa anumang paraan ay hindi niya tayo pababayaan. May iba't ibang pamaraan na ibibigay sa atin ng pagpapala ng ating Panginoon. Kaya nga't ang sabi dito, be content, tayo'y masiyahan sa kung ano ang mayroon tayo. Yung hindi tayo naghahangad ng napakarangyang pamumuhay. Hindi tayo naghahangad ng tayo ay maglulustay na lamang ng kung ano yung nasa sa atin ay pinagkatiwala ng ating Panginoon sa mga pansariling kalayawan. Kundi naandoon, magalak tayo sa kung ano yung ating tinatangkilik, pinagkatiwala ng ating Panginoon. Kontento tayo sa ganoong diwa. At ang kanyang pangako, hindi niya tayo pababayaan. Nandiyan yung kanyang pagkalinga sa bawat isa sa atin. Pang-apat na dinidiin po dito mga minamahal na mga kaibigan, ang sabi po ay, God understands your loneliness. Nauunawaan ng Diyos kung ano ang iyong kalungkutan. Katulad ng karanasan ng ating Panginoong Hesus. Bagaman matagal pa ang sulat ni Prophet Isaiah bago natupad sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. Mapansin natin dito, hinulaan na ni Prophet Isaiah sa Isaiah 53 verses 3 and 4, ang sabi po ay ganito, He is despised and rejected by men, a man of sorrows, and acquainted with grief, and we hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we did not esteem. Surely he was borne our griefs, and carried our sorrows. Yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. Sa Tagalog po ang sabi ay siya ay hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong kapanglawan at bihasa sa karamdaman, at gaya ng isa na pinagtagubilinan ng kanilang mukha ng mga tao. At siya ay hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos, at dinalamhati. Mapansin natin dito mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, yung sulat ni Prophet Isaiah na sa panahon ng ating Panginoong Hesus, nababasa niya ito at ito ang mangyayari sa kanyang buhay. Darating ang panahon na siya ay papatayin. Kung kaya nga naandoon ang mga karanasan na ito, ating alalahanin, God understands our sorrows, our loneliness. But we need to cling on Him. That we need to keep our mind on His promise. Mga minamahal na mga kaibigan, katulad ng karanasan ng ating Panginoong Hesus, ang kahirapan doon sa kanyang panghuling sandali ng kanyang buhay ay kanyang naranasan alang-alang sa pagtubos sa bawat isa sa atin. The Lord knows what is best. Maaring nabanggit ng ating Panginoon nung samantalang siya ay nakapako na doon sa cross, dala ng kanyang kahirapan. Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Wari bang siya ay nandoong nag-iisip ng siya pinabayaan ng Diyos dahil siya malapit na mamatay. Siya pinako sa cross. Subalit mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, parang ganun din ang ating karanasan sa buhay sa ngayon. Nawari bang tayo pinapabayaan ng ating Panginoon? Subalit ang pangako niya, siya ay laging kasama ng bawat isa sa atin. Siya ay nasa sa atin. Opo mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid. Isa pa rin pasabi ng ating Panginoon na masumpungan natin sa aklat ng Isaiah 63, verse 3.
I had trodden the winepress alone, and from the peoples no one was with me, for I have trodden them in my anger, and trampled them in my fury. Their blood is sprinkled upon my garments, and I have stained all my robes. Sa Tagalog po ay aking niyapakang mag-isa ang alilisan ng alak. At sa mga bayan ay walang isang sumama sa akin. Oo, aking niyapakan siya sa aking galit at aking niyurakan sila sa aking kapasukan. At ang kanilang dugong buhay ay pumilansik sa aking mga suot at natigmak ang buong suot ko. Mapansin natin dito mga minamahal na mga kaibigan, ito po yung karanasan ng ating Panginoong Hesus na sinulat ni Prophet Isaiah sa bandang huli ng kanyang buhay. Isa pa pong sulat dito na masumpungan natin doon sa verse 9, Isaiah 63 verse 9. Ang sabi ko ay, in all their affliction, He was afflicted. And the angel of His presence saved them. In His love and in His pity, He redeemed them. And He bore them and carried them all the days of old. Sa lahat nilang kadalamhatian ay nagdadalamhati siya at iniligtas sila ng anghel na sa kanyang harapan. Sa kanyang pag-ibig at sa kanyang pagkaawa ay tinubos niya sila at kanyang kinilik sila at kinalong silang lahat noong araw. Mapapansin natin dito mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, ito po yung nasa panghuling buhay ng ating Panginoon Hesus. Bagaman siya ay pinabayaan, walang sinumang lumapit sa kanya para siya ay alalayan. Nandito ang lingkod ng Diyos, alagad niya si Pedro, ipinagkaila pa siya. 3 beses, sinabi niyang hindi ko siya nakikilala. Wari bang ang kanyang mga kaibigan o kanyang mga alagad ay naandoong lumayo? Ito yung kalungkutang naranasan ng ating Panginoong Hesus sa huling sandali ng kanyang buhay, na maaaring siya ring karanasan ng bawat isa sa atin na tayo na sa panahon ng kalungkutan. Subalit nandoon ang pag-asa mula sa ating Panginoon, ang siyang ating kasama. At panglima, panghuling nais kong ipagkaloob sa inyo mga minamahal na mga kaibigan. Ang sabi po dito, invest your life in making others happy. Kinakailangan daw po na para tayo ay magkaroon ng pagtatagumpay sa kalungkutan, ay magkaroon din tayo ng buhay na ating tingnan yung buhay ng iba para tayo maging maligaya. Tulad po ng nasulat sa aklat ng Proverbs, chapter 11, verse 25, ang sabi ay ganito, the generous soul will be made rich, and he who waters will also be watered himself. Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba, at siya ay dumidilig, ay madidilig din. Sumapansin natin dito mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid. Maliwanag ang pasabi dito sa bawat isa sa atin na kung tayo raw ay mapagbigay sa mga tao o kung kanino man, ay lalong nandoon ipagkakalob sa atin ang pagpapala. Naalala ko yung kalagayan ng diyan sa atin sa Pilipinas, yung nagpasimula noong community pantry, yung bayanihan, sa simpleng bagay, siya ay naggawa nito na naglagay siya ng karatula doon sa mga kung anong nandoon sa kanyang lagayan. Na ikaw ay kumuha sang-ayon sa iyong pangangailangan. Magbigay ayon din sa itinatagda ng iyong kagustuhan. So nandoon yung kanyang mithiin na sa simpleng pamaraan, makapagkaloob siya ng tulong sa mga tao.
At dumating ang pagkakataong marami naging viral ang kanyang video. Marami ang nagbigay ng tulong sa kanya. At sa ngayon, siya rin naman yung lahat ng mga tulong na kanyang natanggap, ibinabahagi niya para sa iba. Ganon din mga minamahal na mga kaibigan. Ang prinsipyo ng ating Panginoon na nais ibigay sa atin, that the more we give, the more we will receive. At ang sabi pa po dito ng talata sa aklat ng Proverbs 18, verse 24, ang sabi ay, a man who has friends must himself be friendly, but there is a friend who sticks closer than a brother. Ang nagpaparami ng mga kaibigan ay sa kanyang sariling kapahamakan, ngunit may kaibigan na mahigit kaysa sa isang kapatid. There is a friend that is closer than his brother. Opo mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, upang tayo raw po ay maging mabuting kaibigan, maging mapagkaibigan din po tayo. At sapagkat mayroong kaibigang makakatulong sa atin. Ang prinsipyong nais kong ibigay sa bawat isa, tayo po ay naandoon sa panahon ng mapagkaibigan tayo. Be friendly as the Bible said. At upang kung magkaganon, katulad ng isang kaibigan na kung mayroon tayong matalik na kaibigan, ito po ang siyang makakatulong sa oras ng ating pangailangan. Higit sa lahat mga minamahal na mga kaibigan, ang ating Panginoong Hesus. Maliwanag ang sabi niya sa aklat ng John, chapter 15, verse 13. Greater love has no man than this, than to lay down his life for his friends. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Opo mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, ang ating matalik na kaibigan, ang ating Panginoong Hesus. Siyang magbibigay sa atin ng pag-asa. Siyang magbibigay sa atin ng kaginawahan o ng kaaliwan sa panahon ng ating kalungkutan. Nandito ang ating Panginoong Hesus na nagbigay ng buhay alang-alang sa bawat sa atin na tayo'y tinuring niyang matalik na kaibigan. Ano po ang ating pagtugon sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay? Ano yung makikita ng ating Panginoong Hesus para sa atin na tayo'y kanyang tunay na kaibigan? Mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan ko dito sa Facebook Live at sa YouTube, naway yung ating mga napag-aralan sa ngayon, mga prinsipyong makakatulong sa bawat isa sa atin upang mapagtagumpayan natin ang kalungkutan natin, alalahanin natin ang ating Panginoong Hesus, siyang dakilang kaibigan natin, kasama natin sa bawat sandali ng ating buhay. Bago po tayo magtapos, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, pakinggan po natin yung isang mensahe ng awit. Ito ay naibigay ko na sa inyo noon. Subalit nais ko lamang muling ibigay sapagkat yung mensahe ng pag-ibig ng dakilang Diyos ang nanditong idinidiin ng awit. Ito yung awit ng aking mga kamembro dito, quartet sila. Title, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Alalahanin natin ang mensahe ng awit na ito at mensahe ng ating napag-aralan sa ngayon. Pakinggan po natin ang awitin. Pag-ibig
Maraming salamat sa inyong mga minamahal na mga kapatid sa inyong pagkakaloob ng awitin sa ngayon at yun din sa bawat isang naandito sa Facebook Live at sa YouTube. Ako'y umaasa na yung ating mga napag-aralan ay nagtanim sa ating puso't kaisipan ng mensahe ng pag-asa mula sa ating Panginoon. Opo, ang ating Panginoong Hesus ay nananawagan sa inyo at sa akin. Lumapit tayo sa Kanya. Ang Kanyang pag-ibig ay wagas sa bawat isa. Ganun din nawa ang ating itugon. Ibigin natin siya ng lubos sa ating buhay. Opo, mayroon tayong iba't ibang mga karanasan sa ngayon. Mayroong mga may sakit na ating idadalangin. Mayroong mga nasa panahon ng pangangailangan na ating idadalangin. Nawa, ang ating mga napag-aralan ay dinggin ng ating Panginoong Diyos na maging bahagi ng ating buhay. Siya yung ating lubos na pag-asa. Akin pong inaanyahan ang lahat. Tayo po ay sumandaling yumuko sa ating panalangin. Mapagmahal at dakila po naming Diyos, mabanal namin makapangyarihan sa lahat. Tunay na napakabuti ninyo sa amin, Panginoon, na hindi nyo kami pinagkakait. Patuloy na inyong kaming kinakalinga. Patuloy nyo kaming iniingatan. Patuloy na nararamdaman namin ang inyong pag-ibig at tinatanggap ang inyong mga pagpapala at biyayang inilaan. O mahal na Diyos, sa aking dalangin, naway ang aming mga napag-aralan sa ngayon ay matanim sa aming puso't kaisipan. Magdulot ito sa amin ang gawang kabanalan. Patuloy na magkalob sa amin ng pag-asa na mayroon kaming Diyos na nakakaalam ng mabuti sa bawat isa sa amin. O mahal na Diyos, aking idinadalangin, patuloy ninyong gabayan ang aking mga kaibigan dito sa Facebook Live at sa YouTube na nakasubaybay sa ngayon. Ano man, Panginoon, ang kanilang kalagayan sa ngayon sa kanilang buhay. Maaring sila ay mayroong mga may sakit. Patuloy nawa na inyong pagkalob sa kanila ang kalakasan at kagalingan mula sa inyo. O maaaring ang nandito, Panginoon, ay mayroong mga paghihirap dahilan ng crisis na ito na sila'y nagugutom at nauuhaw. Naway pagpalain niyo sila, Panginoon, sa iba't ibang pamaraan na inyong ipagkakaloob ang iba't ibang pamaraang makakatulong sa kanila. Higit sa lahat, Panginoon, ang mga nagugutom at nauuhaw sa inyong salita. Naway ang aming mga napag-aralan sa oras na ito ay magpabusog sa aming espiritual na pamumuhay na aming maranasang lumalago kami sa pagkakilala sa inyo bilang personal naming tagapagligtas. Alalahanin, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa aming mga personal na kahilingan na nandito sa Facebook Live at sa YouTube. Ano man, Panginoon, ang kanilang mga personal na kahilingan na naisidalangin sa inyo. Dinggin sila, Panginoon, at ipagkaloob ang inyong pagpapala sang-ayon sa inyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon, sa katiyakan na kayo ang sinaming gabay, kayo ang sinaming patnubay sa oras na ito. Manahanan ang kapayapaan sa bawat isa at gayon din ang inyong patuloy na pagbibigay aliw sa mga kaibigan naming nalulumbay o nalulungkot dahilan sa kanilang pagpanaw ng mahal sa buhay. Naway patuloy na ang kaaliwan mula sa inyo ang kanilang tanggapin. At lalo't higit ang inspirasyon, ang tinig ng banal na Espiritong siyang gumagabay sa amin na kami mamuhay na sumusunod sa inyo hanggang sa kayo dumating. Maraming salamat sa inyong pagdinig sa aming dalangin. Ang buong kapayapaan ng langit ang sinaming tanggapin sa oras na ito. Nito po ang aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa ngayong gabi o ngayong araw na ito. Next week po muli sa ganito ring oras, magkita-kita tayong muli. Tulad ng aking binabanggit mga nakalipas, may God bless you all. And thank you very much for watching and also for sharing this truth to your friends so that they may hear also the good news
the message of hope to everyone. Thank you, and muli sa aking mga kaibigan, mga kapatiran dito sa iglesia ng Burnaby Filipino Canadian SDA Church at gayon din ng North Shore Church Plant. Happy midweek po sa inyong lahat. Ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon ang siyang managana sa bawat isa. Maraming salamat po. Magkita tayo sa bawat isa sa susunod po muli. Sa ating mga mothers na nandito, na nakasubaybay sa atin, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Maging halimbawa ang ating mga minamahal na ina sa bawat isa sa atin. Ang ating mga magulang, ang ating mga ina na nagbigay ng buhay para sa atin. Alalahanin natin sila, inspirasyon sa bawat isa. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Muli, ang pagpapala ng ating Panginoon ang managana sa inyong lahat. Ingat po at ganoon din, iingatan tayo ng ating Panginoon.